Hi guys! Welcome back to our channel. Alright guys, so for today's episode ay meron tayong i-review yung mga sapatos from Under Armour. So itong mga sapatos na ito guys, ito yung signature shoes ni Stephen Curry. So alright guys, meron tayo ditong Curry 11 at saka yung Curry 12. Ito yung mga latest ng mga signature shoes ni Stephen Curry. So, i-compare natin guys yung dalawang sapatos na ito at titingnan natin kung alin ba sa dalawa ang maganda. Okay, let's begin! Alright guys, so ito na yung dalawang sapatos, no? So, meron tayo ditong, ito yung sa Curry 11, ito yung kulay gray, no? Yan, color gray. Ito yung kanyang colorway. Alright, marami itong colorways guys itong ating Curry 11, pero ito yung napili nating colorway. Ayan, parang ano lang siya. Yan, so neutral color lang siya. Talagang mahilig ako sa neutral color guys kasi pwede natin kasing ibagay ito kapag yung may lakad tayo, pwede natin siyang suotan. Hindi ako mahilig sa mga neon colors o yung mga matitingkad na colors. As you can see, yung Curry 12 nga natin, tingnan nyo, white lang siya, white black yung combination. So pwede natin siyang pang trabaho, at the same time pwede rin natin siyang pang casual. Alright, yan. Yes, ang purpose na nga pala nito guys is pang basketball, pero as you can see, hindi pa pala natin to nagagamit sa basketball. Yung ginagamit pala natin pang basketball is yung ating D-Rose na Son of Chi. Yun, maganda kasi gamitin yung pang basketball guys kasi ching 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 tumutunog yung outsole. Ito, silent shoes to siya guys But anyway, balik tayo dito sa ating review. Alright, so as you can see, yan pagtatabi natin yan. Tatabi natin guys. Yan. Alright. So itong isa dito. Yan, dito. Ito naman isa dito. Yan. Actually guys, in my own view and opinion, talagang pareha silang maganda, pareha silang sulit sa kanyang design. Ayan, side view. Alright, napakasulit sa kanyang design. Okay, so dito muna tayo una sa kanyang material na ginamit sa upper. Ayan, ito, lapitan natin dito sa Curry 11. Ito, ayan. So hindi ako masyado familiar sa ganitong klaseng material guys, pero tingnan nyo na lang. Ayan. Alright. Yan, napaka-distinct ng sapatos na to pagdating sa material use sa kanyang version din or model. Ayan napaka-distinct. Tapos meron siyang parang, I don't know what kind of material is this, para kasi siyang rubberized na ayan, dinikit. Ayan kung dito naman tayo sa Curry 12, yan, kung titingnan nyo, iba din yung ginamit na material. So distinctive yung kanyang material na ginamit dito guys, but this one sa Curry 12 ayan, gaganito natin guys, yan, para mas pareha sila. Okay, yan. So as you can see dito sa kabila is parang meron siyang ganito, cloud or wavy na forma or shape. Tapos nandito yung kanyang logo, yung bagong logo ni Stephen Curry. Alright, dito naman tayo sa Curry 12. Ito is simple lang yung parang siyang bangka guys, yung ito, ganito yung naging shape niya dahil nga dito sa forma dito. Ito guys is para siyang rubber na plastic, rubberized plastic. I don't know, para siyang sa tingin ko this one guys is kind of support. Ito yung ginamit niyang support para dito sa kanyang sa ilalim sa sole. Tsaka dito sa likod guys is meron din siyang support dito. Same material na ginamit dito, para siyang rubberized na plastic na I'm not really sure the material use. Yan so as you can see, meron siyang nakalagay dito na alphanumeric ng tawag nito na 12.
Tapos ito sa 11, wala. And same din, meron siyang parang matigas na plastic dito sa likod. Ayan, support, no? Dito sa likod para sa heel. Yan, no? Yung heel support. Okay, so yan yung difference ng dalawa, guys. Ayan. Ito yung isa. Yan, ganito yung design. Yung isa naman ito. Simple lang yung sa Curie 11. Sa Curie 12, parang mas nagaganda ako sa Curie 12. Alright. Yan yung sa Curie 12. Tapos meron na siyang ito, hawakan dito. Sa Curie 11, wala. Wala siyang hawakan. Pero mataas yung kanyang dito sa heel support niya. Compare sa Curie 12. Ayan o. Tatabay natin. Yan. Konti lang naman yung difference, guys. So, mas mataas to ng konti. So mas may support yung heel. Yan, yung sa may bandang Achilles, yun naman yung naging injury ni Haliburton last time, no. Yung sa kanyang Achilles. Ito, para siyang low cut na naka high cut. Guys, no. Low cut na naka high cut. Pero this one is, I think this is a low cut design. Pero pag sinuot mo, guys, para siyang naka high cut, eh. Ayan, mataas yung dito. Kasi yung low cut, guys, talagang mababa lahat. Ito, meron siyang support sa harapan, meron siyang support sa likuran. Ang sarap na itong suotin, guys, kapag pinang lalakad nyo or pinagka-casual. Hindi ko pa kasi nasubukan itong ilaro eh. Nasasayangan ako, guys, kasi tingnan nyo yung outsole. Madaling guys. Mas masira kapag yung nilaro mo to sa outdoor. Yung basketball court namin dito is outdoor. Wala kaming indoor. Kaya sayang siyang gamitin pag outdoor. Madali siyang mapudpud ito. Yung kanyang outsole. Alright, so yan. Yun nga, guys, nabanggit ko na medyo mataas yung kanyang heel support. Yan, yung sa Achilles. Pagdating naman dito sa harapan, guys, ayan. Ito yung kanyang tongue. This one, guys, is grabe yung cushion o yung foam na ginamit dito. Yan. Mas comfortable kung tatanungin ako dito, guys, sa dalawa. Ito is 100% comfortability. Ito mga nasa mga 95. Kasi ito kasi hindi gaanong dito, yan, simple lang yung ginamit dito sa kanyang tongue or dila-dila. Hindi siya ganun ka kapal yung kanyang cushion. Yung cushion niya, yung foam na ginamit dito. Alright, so sa comfortability, guys, parang dito ako sa kanyang Curie 11. Ito 100%, this one is 95 or 90% sa kanyang comfortability. Alright, so dito naman tayo sa harapan. Ayan. Dito sa harapan, guys, is parang meron siyang swede dito sa Curie 12. Ayan. Alright, so medyo madilim yung ating camera yan. Parang meron siyang swede dito. Tapos pagdating dito sa gilid, may swede. Ayan, may swede din to sa likuran. Yung swede na fabric na material na ginamit sa Curie 12. Dito naman sa Curie 11, parang siya, guys, synthetic leather, I think so. Ito, ayan, synthetic leather, yan. So kulay silver, since na gray to, so nag-blend yung kulay. Ganda yung pagkaka-design, guys. Silver, gray, may pagka bluish gray, tapos white, cream white, tapos dito all white. Ganda. Grabe yung pagkaka-design ng colorway nito sa Curie 11. Na-amaze ako. Pagdating naman dito sa Curie 12 is simple lang yung kanyang design na white, tapos cream white, tapos black. Ayan, tapos yung Curie 12 yung Curie 12 kasi hindi siya ganoon karaming mga cheche boreche na design. Very simple, direct to the point. Ayan. Itong Curie 12 nga pala, guys, is ito yung ginamit ni Stephen Curry during the Olympic. Yan, ito yung ginamit niyang sapatos. Doon din na-release and doon din siya naging MVP
no, pero kulay blue yung colorway na ginamit niya. Alright, so dito naman tayo sa kabilang side. Yan, pag-aharapin natin. Yan. Kabilang side. So pagdating dito sa kabilang side guys, is itong Curie 12 is wala na yung dito, yung black na parang meron siyang para siyang merong camouflage na white, black, Dito sa kabila wala na, simple na. Yan, lahat na sole niya. Yan, outer sole niya na lahat yan. Yan. So, ito naman sa kabila guys, sa Cure 11 is alright, so pagdating nga pala dito sa Cure 11 guys, iba yung kanyang fabric material naman dito na ginamit. Ito sa kabila, ayan so mas marami siyang fabric na material na ginamit. Yung combination. Ito kasing sa 12 is ganun din naman sa kabila. Same lang. So lahat same na fabric material na ginamit. Para siyang tiger skin or ano bang tawag na ito do. Yan. So ito sa Cure 11. Tapos meron siyang more on synthetic leather na combination itong Cure 11. Kasi meron siyang silver na synthetic leather. This one I think this is synthetic leather. I think so. Ito synthetic leather yan. Hanggang dito sa likuran. Okay. Ayan. So yan yung kanyang forma sa gilid. Ayan. Then sa mga wide foot, ano ba tawag na ito? Yung mga malalapad ng paa, katulad ko, medyo malapad kasi yung paa ko. Hindi ako narrow-footed, mga wide-footed ba tawag doon. Etong Curie guys is very tawag na ito, advisable or recommended sa inyo guys. Ayan, tingnan nyo. Yan. So para din siyang Adidas. Itong hindi katulad ng Nike. Kasi si Nike is parang more on narrow-footed si Nike. Nike, yun. Ito si Curie is para siyang Adidas din at the same time na bagay sa mga taong mga wide-footed, no? Hindi yung mga narrow-footed. Pag naka-narrow-footed ka, pwede din sa'yo to. Ang problema kasi sa mga wide-footed is yung malalapad ng paa. Hindi ka pwede sa mga sapatos na narrow, yung design narrow-footed. So right, so dito tayo sa likuran guys. Ayan, so ito yung likuran. Ayan, nakita naman natin to kanina. Ganito yung design. So all yung kanyang tawag na ito, design sa outsole is wala siyang yung spike na sound. This one is ito yung tinatawag nila silent shoes, no? Diretso na. Ito yung ginamit yung foam, diretso na sa ilalim. Yan, diretso na. So ito yung kanyang likuran. Yan. Okay, so tingnan natin dito. Yan. Yan. Okay, sa loob naman guys, sa insole, itong Curie 11 is red yung kanyang insole. Yan. Okay, ito yung sinasabi ko kanina guys na yan. Kapal. Sobrang kapal ng kanyang dila. And then, ito yung kanyang inner liner. Inner yan. Inner liner ba tawag na ito dito? Ang ganda ng cushioning guys, no? Ayan o. Grabe. Ayan o. Makapal. Maganda talaga siya pang laro, pang basketball. So far, parang walang gaanong naging injury si Stephen Curry sa sa kanyang heel or sa kanyang Achilles. I think parang sa doon lang banda sa may tuhod. Yun lang yung medyo na-injure siya. Pero pagdating sa heel or sa may Achilles, wala. I think the technology of the shoes is talagang very well na tawag nito research sa ginawa ng Under Armour. Alright, so yan. So balik natin. Dito tayo sa harapan nga pala. Tapos na tayo sa likuran. Yan, sa harapan. Yan guys, pala hindi ko siya pinagtabi-tabi guys .
para makita nyo. Ito. Yan, para makita nyo yung difference. Ayan. Sa shoelace naman guys na ginamit, puro maganda guys. Lahat maganda. Ayan. Tingnan nyo guys sa Curie 12. Oh. White and black combination na, ayan oh. Ang ganda ng shoelace na ginamit. Tapos meron siyang Curie. Yan, yan. Meron pag naka-Curie na nakasulat dito. Dito naman sa Curie 11, wala siyang Curie dito sa kanyang shoelace na ito yung sa dulo. Pero yung shoelace niya ganun din, same na ginamit sa Curie 12. Ayan o, gray at saka white combination. Great and white combination yan guys. Hindi lang medyo klaro sa camera pero gray white combination yan. Ayan. Yung sa Curie 11. Then pagdating naman dito sa design sa kanyang dila. Ayan guys, ito is yan, soft rubber siya na clear. Tapos Curie. And then dito naman is leather. Yan, synthetic leather. Tapos may nakasulat na Curie brand. Ano to? Hindi ko masyadong clear. Ayan, perfect for ano ba to? Performers. Ito naman, tapos meron pang nakasulat dito. Ayan o. Created for the greatest shooter ever. Ayan. Sa Curie 12 to guys ha. Tapos Wardell Stephen Curie. 12th generation. Yan, 12th generation. Wardell. Bakit may Wardell? Wardell siguro yung complete name niya. Wardell Stephen Curie. Pakicheck na lang guys. Meron kasing Wardell na nakasulat. Yan, 30. Meron ng 30. Ano, yung number niya. Okay, so ito yung design ng kanyang tang. Yung dila-dila. Yan. Ito is madali itong marumihan guys. Yan. Yan, madali itong kapitan ng dumi. Okay, yung ganitong tela. Ito naman sa Curie 11. Yan, synthetic leather dito. Tapos ito yung sa kinabitan ng shoelace. Ayan o. Hindi siya katulad nito. Yung ayan. So iba. Yung sa 12. Yung 11 ito. Ganito yung design. Okay. Tapos yung kanyang dila-dila. Ganon din naman. Fabric ba yata yung tawag na ito? Mesh. Yan. Mesh type na. Okay. So dito naman tayo sa kanyang outsole sa ilalim. Yan. Okay. So balik rin natin to. Yung ilalim ng sapatos. Alright. Alright. As you can see guys, is parang walang naiba sa ginamit na outsole. No? Walang naiba. Wala talagang naiba. Same. Magkatulad sila guys. So, yan o. Tingnan nyo. Magkatulad na tabi natin. Ayan. Alright. So, same outsole ang ginamit ng Curie 11 at 12. 11 yung sa ibabaw guys ha. Yung puti, yung circle. Ayan. 12 naman yung sa ilalim. Yung itim ang circle. Ayan. So, wala. Same halos na outsole. Pero pagdating dito is dito meron na siyang difference dito. Yung 11 is meron siyang parang kanal dito. Dito naman sa 12 wala. Okay. Yan. Pero halos magkapareha talaga. Same na same. Dito lang sa bandang likuran nagkaiba. Dito sa harapan. Yan. Same. Magkatulad. Ewan ko lang guys kung anong technology na ginamit dito sa outsole ni Under Armour. Ayan ito. Yan, ito yung signature niya ni Stephen Curie. Ito para siyang PVC or ano bang klaseng plastic na ginamit dito. Tapos dito naman is yan. So meron siyang nakasulat na Riley, tapos Canon, Ayesha. Parang pangalan ng mga anak niya siguro to. No, sa Curie 12. Ito.
Ayan, sa Curie 12. Ayan, meron siyang Canon. Yung isa naman is Ryan, and then may mga pangalan. Ayan, yung isa is Ayesha, then Riley. Ayan, Riley, Ayesha, Ryan, and Canon. Yung isa Canon, tapos signature. Okay, paki-confirm na lang guys kung mga anak ba ni Stephen Curry yung mga nabanggit na mga pangalan dun sa ilalim ng sapatos na to guys, no? Alright, ayan, so this is the Curry 12 and this is the Curry 11, Stephen Curry signature shoes. Mga 12th generation and 11th generation na signature shoes ni Stephen Curry. So I hope you enjoy watching this video guys, at yan, so kung ano nga ba ang napupusuan nyo, kung nalilito kayo kung saan nga ba yung pipiliin yung Stephen Curry na sapatos na gusto nyong bilhin. Ito bang pinaka-latest na 12th generation o ito bang 11th generation ng Stephen Curry? Alright guys, sa mga nagtatanong, yung presyo nga pala ng sapatos na ito ay 9,190 pesos yung SRP niya. Pero check nyo na lang guys sa mga kanilang sa Under Armour website or sa mga legit na mga tawag na ito outlets or yung sa mga Under Armour na mga store, no, or boutique. Baka meron silang mga promos and sale. Yan. So, mas makakamura kayo. Alright. So, guys, thank you for watching and have a nice day.